Maligayang pagbabalik mga Kazitshen sa video na ito. Ibubuod natin ang action thriller na pelikulang Argyle, na ipinalabas ngayong 2024. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Sa pagsisimula ng pelikula, makikilala natin ang bida sa nobela na isang espiya na nagngangalang Argyle. Kasama sa karakter ang isang espiya sa kabilang kalaban na isang magandang babae na nagngangalang Lagrange. Habang nagsasayaw ang dalawa, bigla nagsilabasan ang armadong mga tao at tinutukan si Argyle. Lumalabas na kilala ni Lagrange si Argyle bilang isang espiya, kaya kunwaring tumalikod si Argyle para alistuhin ang kanyang kasama na si Kira. Inactivate ni Kira ang usok, para makatakas si Argyle sa mga nakapalibot sa kanya. Habang patakas na sila, biglang binaril ni Lagrange ang kanilang sasakyan dahilan para matamaan si Kira. Nang gustong tulungan ni Argyle si Kira, nagsabi ang kanilang commander na tugisin si Lagrange at siya na ang bahala kay Kira. Nagpalit si Argyle ng sasakyan para sundan si Lagrange na tumakas hanggang sa maabutan niya ito at ang kanyang sasakyan ay bumabangga sa mga bahay dahilan para masira ito at makatakas si Lagrange. Tinawagan niya ang kanyang partner na si Wyatt na nagkakape, na si Lagrange ay dadaan sa kanyang lokasyon. Nagawang mahuli ni Wyatt si Lagrange sa pamamagitan ng mabilis na pagdakip sa motorsiklo nito. Pagkatapos nito, umupo sila sa isang cafeteria para kamprontahin si Lagrange, tungkol sa kung sino ang may pakana sa assassination kay Argyle. Nagulat ang dalawa sa kanilang nadiskubre, sapagkat commander nila ang may pakana sa assassination. Kalaunan, kumuha si Lagrange ng lason sa kanyang kwintas at nilason ang sarili. Kaya nagdesisyon ang dalawa na sirain ang kanilang communication device na nag-uugnay sa kanilang commander. Samantala, ang may akda ng nobelang ito ay si Ellie Conway, isang spy novelist, at nagpa-press conference para sa kanyang mga fans at reporter na nagtatanong tungkol sa kanyang personal na buhay at sa ginagawang libro. Pagkatapos ng press conference, nagpatuloy si Ellie sa pagsusulat ng kanyang libro, kung saan ang eksena ay nasa Hong Kong si Argyle, na nakipagkasundo sa isang babae na nagngangalang Liha para makuha niya ang kanyang dokumento. Nakipagpalit siya ng 3 gold bar para sa isang telepono upang makipagkita sa boss ni Liha. Agad nagpatuloy si Argyle sa kanyang mission, at dito magsisimula ang paglalakbay ni Argyle para makuha ang tinatawag na silver bullet. Habang gumagawa si Ellie ng kanyang nobela, tumawag ang kanyang ina na si Ruth na binati siya sa kanyang tagumpay sa pagsusulat ng libro kung saan nagpuna ito sa kanyang mga isinusulat dito. Walang magawa si Ellie kundi tanggapin ang advice ng kanyang ina na baguhin ang eksena sa pagitan ni na Argyle at Liha, kung saan sa halip na makipagkita si Argyle sa boss ni Liha, sa halip ay hinalikan niya na lang ito. Maya-maya huminto si Argyle sa eksena. Nagbago ang isip ni Ellie dahilan para mawala ang background nito at lumabas ang sulat ng nobela sa likod, sabay napahinto si Argyle. Dahil sa naguguluhan si Ellie at naapektuhan na ang kanyang pagsusulat, kaya naisipan niyang maglakbay. Sumakay siya sa tren kung saan may isang lalaki na nakapansin sa kanya. Tinanong nito kung may nakaupo sa tabi niya sabay titig ni Ellie sa lalaki na tila may gusto siya. Pagkalipas ng ilang sandali kinuha ng lalaki ang gamit nito pero sa hindi inaasahan may dumating na isang lalaki na nagngangalang Aiden. At umupo ito sa tabi ni Ellie. Sinubukan niyang sabihan si Aiden na may nakaupo na sa upuan. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Nakita ni Ellie na may hawak siyang libro na Argyle at balak niyang basahin ito sa harap ni Ellie. Pagkalipas ng ilang sandali napansin ni Aiden na si Ellie ang may gawa ng libro nagsimula siyang makipag-usap kay Ellie. Ngunit si Ellie ay tinitingnan si Aiden bilang si Argyle. Habang nagsasalita si Aiden, may biglang dumating na tagahanga ni Ellie at gustong magpa-autograph sa kanya. Ngunit isa pala itong assassin na gustong patayin si Ellie gamit ang pen. Nang makita ito ni Aiden, agad niyang sinunggaban ang lalaki at nagsimula silang maglaban nito. Lumalabas na isa palang agent in disguise si Aiden. Ang lahat ng pasahero sa tren ay tila gustong patayin si Ellie. Habang nakikipaglaban si Aiden, patuloy na nakikita ni Ellie si Argyle sa katauhan ni Aiden. Natakot si Ellie sa mga pangyayari at sinubukan siyang pakalmahin ni Aiden. Walang kahirap-hirap na ibinaba ang mga assassin na nagpoprotekta kay Ellie sa proseso. Sa una ay inaakala si Aiden bilang kaaway. Tinangka ni Ellie na tumakas at sinundan siya. Pinoprotektahan siya mula sa mga umaatake sa kabila ng pagsisikap ni Aiden. Si Ellie ay nagdududa pa rin sa kanya.
Habang tumetakas si Ellie, nakasalubong niya ang isang Asian assassin na sinubukan siyang salakayin, kaya inilagay siya ni Aiden sa loob ng cubicle at mula doon ay nasaksihan niya na lumalaban si Argyle sa dalawang babae dahil sa kanyang mapaglarong imahinasyon. Nagpatuloy si Ellie na makita si Argyle kay Aiden sa panahon ng labanan, sa wakas ay nakuha ni Aiden ang tiwala ni Ellie, kaya sumama na siya sa kanya. Sa kabilang banda, si Carlos dumating kasama ang kanyang mga armadong associates. Tumakbo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa dulo na na-corner ng mga attacker. Tinangka ni Ellie ang diplomacy pero na-target nila siya, buti na lang at nakatalon sila palabas ng umaandar na tren gamit ang isang parachute na ligtas na nakatakas. Sa susunod na eksena, nawalan ng malay si Ellie. Ilang sandali pa ay nagising si Ellie sa isang sofa sa loob ng isang bahay. May dumating na lalaki at nagpakilalang si Aiden. Sa una, hindi siya nakilala ni Ellie dahil nag-ahit siya sa kanyang balbas at nagpagupit ng buhok. Mabilis na pinaalala ni Aiden si Ellie kung sino siya at ipinaliwanag ang mga kamakailang pangyayari na sinabi nito sa kanya na ang isang grupo na tinatawag na The Division ay isang malaking organisasyon ng sindikato na pinupuntirya siya dahil siya at ang mga sinulat niya ay tila hinuhulaan ang kanilang hinaharap. Para patunayan ang kanyang mga pag-aamin, ipinakita ni Aiden kay Ellie na si Carlos at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob ng kanyang bahay at may hinahanap ito. Samantala, sa kampo ng kanilang mga kalaban, ang direktor na si Ritter, ang mastermind ay pinagsabihan ang kanyang mga gwardya dahil sa pagkukulang na patayin si Ellie dahil sa pagkabigo, kinuha niya ang kanyang shotgun at binaril ang isa sa kanyang mga bantay habang nakatalikod. Samantala, nagpa siya si Aiden na lumipat sila ng lokasyon, kaya naglakbay sila sakay ng kotse. Sa loob ng sasakyan ay bumahing si Aiden ng ilang beses dahil allergic siya sa pusa. Ipinaliwanag din ni Aiden kay Ellie na ang intensyon ng mga humahabol sa kanila ay ang isang hacker na pinangalanang Bakunen. Ito ay nakakalap ng impormasyon tungkol sa dibisyon na nagcompile ng isang master file sa isang USB na katulad ng Silver Bullet. Si Bakunen ay napatay at ang dibisyon ay gustong sirain ang ebidensya kapag nabasa nila ang tungkol sa Silver Bullet. Sa libro ni Ellie ay pinuntirya siya sa pag-aakalang kasali siya. Pagkatapos ng maikling biyahe ay nakarating sila sa isang pribadong eroplano para sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng eroplano, kapansin-pansing nakaramdam ng takot at pagkabalisa si Ellie. Inaliw siya ni Aiden at nagawa niyang pakalmahin ito. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay nakarating sila sa London. Pagdating nila, napag-usapan nila ang kanilang susunod na plano. Ang planong paliwanag ni Aiden, na kailangan muna nilang hanapin ang master key para ilantad ang dibisyon. Samantala, sa punong tanggapan ni Ritter, mabilis na nakita ng isa sa mga hacker ang mga visual ni Ellie. Nang malaman ito ni Ritter, inutusan niya ang kanyang mga hacker na subaybayan ang eksaktong lokasyon ni Aiden sa pag-aakalang ligtas sila. Ipinagpatuloy ni Ellie ang kwento ni Argyle. Pumasok si Argyle sa isang sasakyan kung saan naroroon din si Wyatt. Na-curious si Argyle sa device na komunikasyon na binigay ni Liha sa kanya at sinubukan ni Wyatt na buksan ito. Nakakita sila ng isang chip sa loob na naka-encrypt na data, na alam na si Aiden ay isang agent. Nagtanong si Ellie tungkol sa pag-encrypt ng data. Ipinakita ni Ellie kay Aiden ang laptop at tinulungan si Ellie na maunawaan ito, sa pag-iisip ng isang partikular na lokasyon para sa nobela. Biglang naisip ni Ellie ang isang address na kakaiba niyang isinama sa kanyang kwento. Nagpa siya ang dalawa na puntahan ang address na binanggit ni Ellie sa nobela. Sa pamamagitan ng CCTV, nalaman ni Ritter ang eksaktong lokasyon kung saan sila patungo at mabilis na deploy ni Ritter ang mga armadong lalaki. Ang dalawa ay pumunta sa isang address sa isang hotel at pumasok sa isa sa mga silid nito, na nakalock ito ngunit alam ni Aiden kung paano ito buksan kaya agad silang nakapasok at tila napansin ni Ellie na siya ang nasa silid na iyon dati at ang pader ay tila isang maling takip. Si Aiden ay napansin ang sahig kung saan sa pagbukas niya nakita siya ng isang bag na naglalaman ng pera, isang kwaderno, at isang cable ng kuryente. Mabilis na kinuha ni Ellie ang kwaderno mula kay Aiden sa pag-aakalang maaaring naglalaman ito ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng master key. Habang tinatalakay ang mga tauhan ni Ritter na armado ng matataas na kalibre ng baril, dumating ang mga pampasabog sakay ng isang itim na van. Lingid sa kanilang kaalaman, nagtatago ang dalawa sa sikretong daanan ng armado. Napagtanto ng mga lalaki na wala na sila. Agad na tumawag ang isa sa kanila kay Ritter.
Aalis na sana sila nang biglang nag-ingay ang pusa ni Ellie, na wala ng ibang pagpipilian si Aiden. Upang labanan ang mga ito bago sila madakip, ginamit ni Aiden ang kanyang kadalubhasaan sa pakikipaglaban, upang ibagsak ang mga armadong lalaki. Ang isa sa kanila ay sinubukang magtawag ng backup, ngunit mabilis siyang binaril ni Aiden. Ang isa pang nagtangkang maghagis ng flashbang kay Ellie. Casual na kinuha ito ni Ellie. At napagtantong ito ay isang flashbang, at inihagis ito kay Aiden. Si Aiden ay hindi makapag-react sa oras, at siya ay pinalipad nito sa ere habang sumasabog. Naisip ni Ellie si Aiden bilang si Argyle, na nagkataon na napadpad siya sa isang upuan pagkatapos ng pagsabog. Si Ellie ay mabilis na humingi ng paumanhin sa nangyari. Habang nasa loob ng silid, binigyan ni Aiden si Ellie ng isa pang flashbang. Habang nakatingin siya sa grupo gamit ang isang kutsara nang makita silang papalapit, tinuruan niya si Ellie kung paano sipain ang mga kalaban na nakahiga na parang isang dance step. Pagkatapos ay binato niya ng flashbang ang mga armadong lalaki, na sinasamantala ang sitwasyon, habang si Ellie nagpumiglas na sipain ang isang nagkukunwaring patay na lalaki na pinatumba ni Aiden. Ilang sandali, matapos dumating ang mga reinforcements ni Ritter, wala na silang ibang nagawa kundi dumaan sa fire exit na patungo sa rooftop ng gusali. Mabilis na hinarang ni Aiden ang pinto dahilan para mataranta si Ellie. May nakita si Aiden na pwede nilang talunan pababa ng rooftop. Nang makita niya ito, agad niyang sinabihan si Ellie na tumalon sila papunta dito. Nang makita si Ellie na nag-aalangan, hinawakan niya ang pusa nito mula sa likod, at ibinagsak ito nang hindi nasaktan ang pusa. Ang mga tauhan ni Ritter palabas na, kaya wala silang pagpipilian kundi ang tumalon sa baba at ligtas na nakasakay sa isang bangka. Sa araw na iyon, nag-check-in sila sa isang hotel para magpalipas ng gabi. Habang nasa banyo si Ellie, nagsimula siyang mag-imagine na nakikita niya si Argyle sa kanyang sarili sa halip na ang kanyang refleksyon. Pagkatapos lumabas siya ng banyo at pumasok si Aiden, sa hindi inaasahan, aksidenteng napunta ang pusa sa pinto ng banyo dahilan para marinig ni Ellie na may kausap si Aiden sa telepono na tungkol sa kanya. Narinig niyang nagre-report ito sa isang spy agency. Kaya nagpasya si Ellie na tahimik na tumakas at iwan si Aiden. Samantala sa Chicago, isang estranghero ang kumatok sa bahay ni Ruth na ipinaalam sa kanya na mayroong tawag sa kanya. Sabay abot ng telepono, nasa kabilang linya pala si Ellie na nagsabi na nasa London siya, at kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya mabilis na nag-book si Ruth ng flight papuntang London, at nagkita sila sa isang hotel. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may nag-doorbell. Natarante si Ellie sa mga mangyayari. Sinubukan niyang pigilan si Ruth sa pagbukas ng pinto. Gayunpaman, ito ay huli na at si Ritter ang sumulpot sa pinto na nakasuot ng casual na damit. Nang makita siya ni Ellie, imbes na magpakita siya ng takot na parang gumaan ang loob niya at tinutukoy niya si Ritter bilang kanyang ama. Pumasok siya sa silid, nagpapanggap at kumikilos na inosenteng nakikita ang balisang Ellie. Minasahe ni Ritter ang kanyang likod, at tumingin sa kanya na may balak patayin si Ellie. Patuloy na nagbabahagi ng kung ano ang mayroon nangyari, na binanggit ang ahensya ng espiya kung saan, kasama si Aiden. Narinig ito ni Ruth, at nagpakita ito ng kawalan ng tiwala sa kwento ni Ellie. Nang banggitin ni Ellie ang kwaderno, kinuha nito ni Ritter sa bag ni Ellie at dali-daling binasa ang nilalaman nito. Habang binabasa ni Ritter ang kwaderno, biglang pumasok si Aiden at tinutukan ng baril si Ritter. Nagdulot ito ng pagkagulat kay Ruth at Ellie. Ibinunyag ni Aiden ang tunay na pagkatao ni Ritter. Nang marinig ito ni Ruth, agad na inilabas ang kanyang baril at itinutok kay Ellie. Buti na lang at mabilis siyang nabaril ni Aiden. Hindi pa rin makapaniwala si Ellie sa nangyari. Pinaliwanag ni Aiden na kailangan na nilang umalis bago pa sila mabutan ng mga tauhan ni Ritter. Tiniyak sa kanya ni Aiden na hindi sila ang kanyang tunay na magulang. Habang nasa sasakyan, naiiyak na lamang si Ellie nang malaman ang katotohanan, dahil siya ay lumaki sa mga taong akala niya na magulang niya. Laking gulat ni Ellie nang matuklasan na sina Ritter at Ruth ay mga miyembro ng isang organisasyong espiya. Naiintindihan ni Aiden ang sabay-sabay na hamon kay Ellie, kung paano niya ito malalampasan at tanggapin ang katotohanan, at manipulahin ni Ruth ang isipan ni Ellie na paniwalaan na siya ang kanilang anak. Kinabukasan, nakarating sila sa isang bahay kung saan pinakilala ni Aiden si Alfred Solomon, na kilala rin bilang Alfie, at dating CIA agent na naghihintay sa kanila. Siya ang karakter sa libro ni Ellie na Argyle, kaya tuwang-tuwa siya nang makilala niya ito. Naisipan ni Alfred na iikot si Ellie sa kanyang sakahan, na puno ng ubas ang tanim.
Sa loob ng bahay ay may isang tagong silid kung saan sa likod ng isang pader, ang kanyang opisina. Ayon kay Alfred, ang pagkakataong isiwalat niya na si Ellie ay isang agent ng CIA. Mula sa monitor ay ipinakita niya kay Ellie ang larawan nito, kung saan may impormasyon din na nagbubunyag sa kanyang totoong pangalan, bilang si Agent Rachel Kyle. Hindi ito kayang paniwalaan ni Ellie, at pinuntahan nito si Aiden para kumprontahin. Iniisip ni Ellie na niloloko lamang siya ni Aiden. Kalaunan, lumabas ang totoong Agent Rachel sa pamamagitan ng pagbalibag kay Aiden. Sa headquarters ni Ritter, sinimulan nila ang pagsusuri sa nilalaman ng kwaderno, na naitala ni Ritter gamit ang advance na salamin ni Ellie. Samantala, patuloy ang pagbubunyag ni Aiden ang lahat ng tunay na pagkatao ni Ellie bilang si Agent Rachel Kyle. Pinakita niya kay Ellie ang larawan at ang tunay na pagkatao ng pinaniniwalaan niyang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya na si Rachel Kyle ang pinakamahusay na agent ng CIA. Ngunit pagkatapos ng isang aksidente, nawalan siya ng malay at nakoma. Sa paggising niya, wala siyang maalala dahilan para gawin siyang isang manunulat nang hindi niya lubos nalalaman ang totoo. Pagkakakilanlan sa kanya ay isang matagumpay na manunulat, na humantong sa paglikha ng 4 na libro na kanyang ginawa. Ipinakita ni Aiden ang ilang larawan nilang magkasama, kasama si Kira. Ipinaliwanag niya, na ang mga karakter at pangyayari na sinulat ni Ellie sa kanyang libro ay totoo dahil sila ay mga alaala mula sa kanyang mga nakaraang operasyon bilang agent. Unti-unting napagtanto ni Ellie ang katotohanan, at sa wakas ay naniwala si Aiden na nakuha nila si Ellie bilang si Rachel Kyle. Naputol lang pag-uusap ng dalawa, nang bigla silang tinawag ni Alfred mula sa bahay nito. Ayon kay Alfred, pinadala ni Bakunan ang master key sa nagngangalang Saba Albad, kaya agad na itinuloy ng dalawa ang kanilang misyon, para hanapin si Saba, at pumunta sa Arabia. Bago sila pumasok sa palasyo nito, sumasailalim sila sa matinding screening. Nakasuot sila ng eleganteng damit nang sa ganon, hindi sila mapansin. Habang sumasayaw ang dalawa, may isang misteryosong babae na pinapanood sila mula sa itaas, ito na pala si Saba. Sa sandaling iyon, at halos maghalikan ang dalawa nang pigilan sila ng mataas na bantay, at sinabihan si Ellie na gusto ng kanyang amo na si Saba na kausapin si Ellie. Kinikilala siya ni Saba at ilang sandali, binigay sa kanya ni Saba ang silver bullet. Na-access ni Ellie ang nilalaman at nakikita ang isang bagay na lumalala sa kanyang alaala, kaya dumiretso siya kay Aiden. Nang sasabihin na niya kay Aiden kung ano ang nalaman niya, biglang dumating si Ruth na kasama ang mga dibisyon at inaalok sila ng maiinom. Lumalabas na hindi napuruhan si Ruth sa pagbaril ni Aiden sa kanya. Habang sinasali ni Ruth ang inumin, pinaliwanag niya kay Ellie na sikaping alalahanin ang kanyang memory, kung saan nagtrabaho si Ellie para sa dibisyon at isa siya sa kanilang pinakamahusay na assassin at pumatay kay Bakunen. Pagkaraan ng ilang sandali nawala ng malay si Aiden at Ruth, kasabay si Ellie. Nang magising si Ellie, nasa loob na siya ng silid kung saan nakita niyang sinusunog ni Ritter ang silver bullet na naglalaman ng impormasyon tungkol sa dibisyon. Sa sandaling iyon, na-brainwash na ni Ritter si Ellie, kinukumbinsi siya ni Ritter na sabihin ang eksaktong lokasyon ni Alfred sa pamamagitan ni Aiden. Pinuntahan nila si Aiden, kung saan binubugbog ito ng tauhan ni Ritter. Tinanong siya ni Ellie kung saan matatagpuan si Alfred, at sinubukang ipaalala ni Aiden ang kanilang samahan kung saan silang dalawa ang nasa nobela ni Ellie, ngunit pagkaraan ng paliwanag nito, bigla siyang binaril ni Ellie, sabay sambit sa salitang, My name is Rachel Kyle. Gamit ang tracking device na nakita nila kay Aiden, nahanap nila si Alfred. Ang dalawa ay masaya na hindi nila alam lahat ng ito ay ayon sa plano ni Ellie, ang katotohanang sinusubukan ni Ellie na ipadala ang nilalaman ng master key kay Alfred, ngunit nabigo ito dahil ginawa niya ito ng hindi autorisado. Nang malaman ito ni Ritter, sinubukan niyang umatake kay Ellie, pero masyadong malakas ito dahilan para mapuruhan ang dalawa. Tumakbo si Ellie kasama ang kanyang pusa upang makatakas sa pasilidad, nakarating siya sa isang silid kung saan puno ng baril. Nang pumasok si Aiden sa silid, nag-isip ito na magkaaway sila ni Ellie. Gayunpaman, nagpaliwanag si Ellie kung ano ang nangyari. Ayon sa kanya, nang mabaril si Kira sa dibdib ni Lagrange sa isang mission, nakaligtas ito sapagkat ang estilo na ginawa ni Ellie ay halin tulad kay Kira kung saan tumama ang bala sa vascular corridor at hindi sa puso. Ito ang teknik na ginawa ni Ellie kay Kira sa kanyang nobela sa Argyle, kaya nabuhay si Kira. Ito rin ang kanyang ginawa kay Aiden. Kaya lang niya nagawa iyon kay Aiden upang maiisahan ang mga taga-division at makatakas siya sa mga ito.
Ang dalawa ay muling nagsama sa pakikipaglaban sa mga agents ng division, gumamit sila ng smoke grenade at isa-isang pinapatay ang mga kalaban. Masaya ang dalawa habang patuloy sa pagbaril sa mga kalaban, nagawa pa nilang sumayaw. Hanggang makarating sila sa mga tubo ng langis kung saan dumating si Carlos at nagkalat sa sahig ang langis, kaya naisipan ni Ellie na gumawa ng skate na sapatos, at sistematikong itinumba ang mga kasama ni Carlos ng isa-isa, sa pamamagitan ng isang paggalaw gamit ang sapatos na gawa niya, kaya mabilis natalo ang mga ito. Nakipaglaban sa kanya si Carlos, ngunit sa husay ni Ellie, nagawa niyang matalo si Carlos at ubusin ang mga kalaban. Samantala, nakita ni Ritter na naubos na ang kanyang mga tauhan, kaya balak niyang siya na mismo ang papatay kay Ellie at Aiden gamit ang kanyang shotgun. Sa hindi inaasahan, biglang lumabas ang pusa ni Ellie na si Alfie, at kinalmot si Ritter dahilan para magawang barilin ni Aiden si Ritter. Pagkatapos nito, lumabas ang dalawa sa pasilidad, lumalabas na nasa barko sila ng isang oil tanker. Dali-daling nagsimula si Ellie sa pag-upload ng division papunta kay Alfred, ngunit pinigilan siya ni Ruth sa pamamagitan ng pag-hypnotize sa kanya, dahilan para mag-away ang dalawa at maglaban. Nang tangkang patayin na ni Ellie si Aiden, may biglang humampa sa likod ni Ruth dahilan para mawalan ito ng malay at nabasag ang dala nitong laruan na nagpapa-hypnotize kay Ellie, at bumalik sa katinoan si Ellie. Ang babae sa likod ng kahel na damit ay walang iba kundi si Kira. Tinuloy ni Ellie ang pag-upload ng file papunta kay Alfred at tuwang-tuwa ito. Ang tatlo ay sumakay ng speedboat, sabay sumabog ang barko. Makikita natin ang mga bida sa nobela ni Ellie na sina Argyle, Wyatt at Kira. Sa pagtatapos ng kwento, ibinahagi ni Ellie sa kanyang mga fans at press ang chapter ng pagtatapos ng nobela ng kanyang ikalimang libro. Nandoon sina Alfred, Kira, at Aiden. Bago matapos ang kwento, may isang fan si Ellie na nagtanong, at nagulat si Ellie nang makita niya ito na totoong tao si Argyle.